Nagsimulang magtubig ang mga mata ko. Kaya ba ganun ang naging reaksyon ni Eros noon? Pero paano at bakit siya namatay? Bakit hindi ko alam? Matagal na pong patay si Ma'am Erin, ma'am. Sagot nito. Nagsimulang tumulong mga luha sa mata ko. Wala akong alam. Paano namatay siya? Di makapaniwalang tanong ko. She was killed. Anito na kinaangat ng tingin ko. Sino? Tanong ko. Nagiwas naman to ng tingin. Inabutan ako ng tissue na kinuha ko. I think si boss na po ang dapat magsabi sa inyo, ma'am. Wala po ako sa posisyon para sabihin yon. Sagot niya. Tahimik na lang ako humikbi sa likuran. That makes sense kung bakit grabe ang galit niya sa akin nung tanungin ko siya. Para ako mababaliw kakaisip kung may kinalaman ba ako sa pagkawala ni tita. Hindi ko alam. Wala akong alam. Napakabuti niyang tao. She don't deserve that at kung may kinalaman man ako sa pagkawala niya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ako tanga. Parang di maisip na kaya siya galit sa akin dahil may ginawa akong mali sa pamilya nila. At alam ko rin na may nawawala sa mga naala ko. At yon ang magiging susi para malaman kong lahat. I want my memory back pero hindi ko alam kung paano. And ma'am, yun pong about kay Natalie. Ano pa ni Jeremy na kinaangat ng tingin ko. Anong about sa kanya? Tanong ko. She's your brother's ex? Aniya na kinabagsak ng mga balikat ko. And she's also Boss Eros' past lover. At ito na mas kinalaglag ng pangako kasabay ng pagsugid ng sakit sa dibdib ko. No! Masyado maraming revelations akong nalaman. Una, si Tita Erin patay na. Tapos si Nat, ex ni Kuya at ni Eros. Pero bakit wala si Natalie sa mga alaala ko at ang pagkamatay ni Tita Erin? Mahigpit kong sinabunutan ng buhok ko dahil sa frustration. Di ko alam kung ano bang nangyari o nangyayari sa akin at kung bakit wala akong maalala. Di ko na alam kung tama pa ba ang mga naalala ko or hindi na. Para ako mababaliw sa kakaisip. Biglang nag-flash sa akin ng mga laala na natatandaan ko pa ngayon. Eros, gusto kita. Gustong gusto kita. Lakas loob pang sabi ko sa kanya. Nalatang ang kinagulat niya. Matagal ko na siyang gusto at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa kanya. Sandra, sorry. Mahinang usal nito. Napaangat naman ako ng tingin. Nakitang malungkot niyang mga mata. Sorry, saan? Kinakabahan kong tanong. I am already in love with someone else. I'm sorry. Seryosong usal nito na kinabagsak ng mga balikat ko. Parang tinutusok na milyon-milyong karayom ang puso ko. Ibig sabihin si Nat yun? Paano nangyaring ex siya ni Kuya? Di ko maalala. Wala akong maalala. Nagsimulang manubig ang mga mata ko dahil sa inis. So, how's Eros? Is he happy? Seryoso niyang sabi. Don't hurt him like what you did before. Kaya ba pamilyar siya? Kaya ba pa ang tanong niya kay Eros at parang kilala niya ito dahil may past sila? Parang sasabog ang utak ko. Di ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman, pero nainikip ang dibdib ko. Isang buntong hiningang pinakawalan ko bago ipikit ang mga mata. Gustuin ko man siyang tanongin, hindi ko magawa. Wala akong lakas ng loob na gawin yon. Natatakot ako maging ang mga alaala ko tungkol sa kanya ay wala rin katotohanan at baka ako pa nga may malaking atraso sa kanya na kailangan kong pagbayaran. Mabilis lumipas sa mga araw. Di nawala sa isip ko ang mga nalaman ko na maging ngayon bumabagabag sa isipan ko. Hanggang ngayon wala pa rin paramdam din sa Eros. Siguro nga bese siya doon at nakalimutan niya na kaarawan ko ngayon. Don't overthink too much, Sandra. You need to be happy. It's your day after all. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin. Nag-aayos na ako ngayon dahil nag-text si Vince na magkita na lang kami sa mall mamaya. Nabaling ang atensyon ko na mag-ring ang cellphone ko. Calling Steph. Mabilis ko namang sinagot ang tawag niya. Sandra! Happy birthday! Nailayo ko yung cellphone ko sa tenga ko. Kumakasigaw, grabe. Tinignan ko yung pangalan pero kay Steph yung numero pero si Claire tong hyper na to. Magkasama na nga siguro sila. Nakasigaw? Kala mo nasa kabilang bundok eh. Reklamo ko na mahina niyang kinatawa. By the way, salamat Claire. Nakangiting usal ko. Unang birthday ko rin pala kasama sila bilang mga kaibigan ko. Claire, pinapaka naman mo naman cellphone ko. Doon ka nga may cellphone ka naman. Dinig kong reklamo ni Steph sa kabilang linya. Damot, wala akong load eh. Sagot naman ni Claire na ikinatawa ko. Napahawak pa ito sa sentido ko. Mga siraulo talaga. Mag-away daw ba? Nakakasakit talaga kayo ng ulo. Usal ko.
Oy Sandra, si Stephanie to. Happy birthday, mahal ka namin. Boses na ni Steph yun. Napangiti naman ako. Thank you, Steph. Magkasama na ba kayo? Tanong ko. Magkakasama kasi namin isa-celebrate ng birthday ko. Yeah, Sandra, magpapaalam sana kami. Baka di kami makasama sa inyo ni Vince. May biglaan kasi kaming dapat asikasuhin ni Claire sa thesis eh. Baka habol na lang din kami sa party ni Nat para makasama ka rin naman. Pasensya na talaga. Malungkot na usal ni Steph. Nalungkot naman ako dahil doon. Di ko sila makakasamang mag-party. Pero understood naman yun dahil kailangan lang pag-aralan ang thesis nila. Buti na lang at sa makalawa pa namin na asikasuhin ang thesis namin. Ano ka ba, Steph? Ayos lang yun. May sunod pa naman. Tsaka, mas importante talaga yung thesis ninyo. Sapat na sa akin na naalala niyo ako. Bawi na lang tayo sa susunod. Ani ko sa kanila. Ay nako, basta mag-enjoy lang kayo dyan. Pangaasar ko. Ilang kulitan pa at saka namin napagpasyahang ibaba na. Marami ring nag-greet sa akin sa social media. Nakakilala ko, pati sila Jeremy, Anthony at Brian. Bumati rin maging si Vince. Nagpadala ng mahabang mensahe. Pero si Eros, ni hi ni ho, wala. Baka busy lang siya. Naintindihan ko naman yun. Happy birthday, Sandra. Bati ka rin ni Vince sa akin na magkita kami. Sa isang fast food dito sa loob ng mall lang kami nagkita. Thank you. Kanina ka pa? Tanong ko na ikinailing niya. Pormang-porma pang loko. Di naman. Alas kakarating ko lang din. Ikaw lang ba? Tanong niya na kinatango ko. Oo eh. Sina Steph at Claire kasi gagawa ng thesis kaya hindi nakasama. Ani ko na kinangiti niya. That's great. It's just you and me. Mahinang usal niya na hindi ko masyadong narinig. Ano yun? Tanong ko na kinailing niya bago inabot sa akin na isang bagay na di ko alam kung ano. O regalo ko. Mahal yan. Pagmamayabang pa ng loko at saka inabot sa akin ang kung anumang bagay na nakabalot ng dyaryo. Pagbukas ko, seriously, tasa? Nakataas kilay kong tanong. Inosente naman siyang tumingin sa akin. Hoy, anong reaksyon yan? Hindi lang basta-basta tasa yan, no? May pangalan ko pa yan. Sabi pa ng loko at saka pinakita ang pangalan niya naka-engrave sa gilid. Eh, ba't pangalan mo? Di ba dapat pangalan ko? Tanong ko. Napakamot naman siya ng ulo. Regalo lang din kasi sa akin yan eh. Ani nga na kinapikit ng mga mata ko. Mula na mga bata pa kami hanggang ngayon, ganito pa rin siya at walang pagbabago. Vince will always be Vince. Kahit ilang taon na kami hindi nagkasama. Sinaman ko siya ng tingin na kinataas sa mga kamay niya na parang sumusuko. Joke lang. Ito naman high blood agad eh. O ayan. Bawi niya sa akin. Saka hinagisan ako ng pahabang box na nasa loko naman. Akin to? Tanong ko. Hindi. Doon sa waitress talaga yan. Or may losopo niya pa. Pilosopo? Ani ko. Malamang sa'yo yan. It is my gift for the most special girl in my life. Happy birthday, Sandra. Nakangiting usal nito na sinuklan ko rin ng ngiti. Thank you, Vince. Ani ko. Sinanyasa naman niya ako na buksan ang hawak ko. Open it. Utos pa nito na kinatango ko. Halos mamilog ang mga mata ko na makita ang isang kwintas na may pendant na violin na punong-puno ng maliliit na diamante. Napakaganda nito. Wow! Di ko mapigilang sabihin dahil sa ganda ng bigay niya. It's been years simula nang tumigil ka sa pagtugtog ng violin. Kaya ayan, I hope you like it. Aniya na mabilis kong ikinatango. Of course, I love it. Thank you so much. Nakangiting usal ko na kinatawan niya. Mahina niya pang pinisil ang ilong ko. I'm glad you loved it. Aniya. Ilang taon na rin akong di tumutugtog ng violin. Dalaging busy ako sa pag-aaral at isa pa, wala na akong tutugtugan pa. My parents and kuya always loved to hear me playing violin. Kaso ngayon wala na sila. Kung pwede lang mag-heart shape ang mata ko ngayon, siguro nagawa ko na. No one can explain how happy I am right now with this wonderful gift. O, tara na. Yaya niya na kinatango ko. Nanood lang kami ng sine. Kumain, tapos naglaro sa arcade na kina-enjoy ko. Tapos window shopping. Tapos nung malapit ng maghapon, nagpalamig muna kami bago lumabas. Masasabi ko na nag-enjoy ako kahit pa na-check ako ng cellphone ko kung may mensahe na ba galing kay Eros. Pero nabigo ako. Walang mensahe galing sa kanya? Sa Tommy? Mabilis nagangat ako ng atensyon nang tawagin niya ako. Gusto mo bang sumama kay Nat? Tanong niya kaya napatingin ako sa kanya.
Kina Nat? Tanong ko. Oo. Business partner kasi ni Dad ang daddy ni Nat. Sama ka? Tanong niya. Wala na ako nagawa kundi tumungo na lamang. Gusto ko rin kumprontahin si Nat. Sana nga lang, tama ang napili kong oras para gawin yon. Inihatid kami ng driver ni na Vince sa bahay ni na Nat, or should I say, mansyon. Mayaman din pala siya. Baka masagot niya ang tanong ko kung bakit wala siya sa mga alaala ko. Maraming mga magagarang kotse ang nakaparada sa labas ng mansyon nila. Sabay kaming pumasok sa gate ni Vince. Dinati naman kami ng mga bodyguards. Maraming tao. At tansya ko lahat sila ay mga business tycoon. Daddy? Usal ni Vince makita ang daddy niya. Hinila naman ako ni Vince at doon nakita namin si Tito at ang daddy niya. Nasa isang table lamang kami kasama mga kaedad niya. Oh son, nito. Medyo nakakatakot ang aura nito. Kung natatakot na siya dati, mas natatakot siya ngayon. Nabaling naman ang tingin niya sa akin kaya medyo napayuko ako. Nakakatakot daw sa mga tingin mula noon hanggang ngayon. Dati rin kasi kaming kasosyo at kaibigan ni Daddy doon. Dad, I'm with Sandra. You're Miss with Henderson? Puto ng daddy niya kaya't napatingin ako sa kanya at yumuko as greetings. Mas close ako sa mami ni Vince. Long time no see po, Tito. Nahihiyang sabi ko. Gupiti naman siya kaya medyo nakahinga naman ako ng maluwag. Yeah, it's your birthday too, right? Sabi niya, happy birthday. Sinabi siguro ni Vince sa kanya. Thank you po. Nakangiti kong sabi. Everyone, this is Miss Sandra Luciana Henderson, the daughter of my former business partner, Kate, and the wife of Mr. Eros Henderson. Pakilala niya. Buti naman binati nila ako. Baka siguro nasabi ni Vince sa kanya. Nagpaalam muna ako sa kanila, tsaka tinext si na Claire na nandito ako at nag-reply naman sila sa may gilid. Buti na lang at nakahabol sila. Di na ako nagpasama pa kay Vince since parang may pinag-usapan sila kaya nagpaalam na lang ako na tinungaan naman niya. Medyo malaki din ang bahay nila kaya nahihirapan ako. Marami ring tao. Buti na lang talaga at nag-dress ako ngayon at hindi ako agaw pansin. Sandra? Napalingon ako sa tumawag sa akin. There she is, si Nat. Litaw na litaw ang ganda niya plus bumigay sa kanya ang red gown niya. Mukha siyang prinsesa. You're here. Nakangiti niyang sabi. Alanganin naman akong ngumiti. She's my brother's ex and also my husband's ex-lover. Ani ng isip ko. Di ko alam kung ano bang dapat magtanong sa kanya about sa nalaman ko. Pero minabuti ko na lamang na wag na muna. Happy birthday! Sabay naming sabi. Thank you. Sabay ulit naming sabi kaya nagtawanan na kami. You're alone? Tanong niya. Hindi. Kasama ko si Vince. Sagot ko. Where is she? Tanong ko. Kasama niya ang daddy niya. I'm looking for Cla and Steph. Sagot ko. Tumango-tango naman siya. I see. Oh wait, Sandra. Pupuntahan ko ng ibang mga guests. Enjoy yourselves here. Tumango naman ako sa kanya. At bago siya umalis, di ko alam kung paano ko sisimulang tanungin siya. Abala ako sa paghahanap nang may nabangga ako. Sorry po, sorry. Inging pa umanhin ko. It's okay. Ani ng malamig na tono. Napaangat naman ang tingin ko. Oh, ito yung kaklase ko Yung laging tulog? Raver? Tinignan niya lamang ako at saka nilagpasan. Ako naman ay tinignan ng papaalis na likod niya. Bakit nandito yun? Bulong ko sa sarili ko. Siguro close din sila ni Nat. Pinilig ko na lamang ulo ko at inayos ang sarili ko bago pinagpatuloy ang paghahanap. Sa kakahanap ko kay na Claire may napansin akong pamilyar ang mukha. Kaya't sinundan ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Si Eros ba yun? Nandito siya? Kung nandito siya, napadpad siya sa isang madilim na sulok kaya medyo nagtago na ako. Nang bahagya siyang gumilid ay doon ko na lang nakumpirma na siya nga iyon. Idagdag mo pa ang sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Anong ginagawa ni Eros dito? Akala ko ba nasa Sweden siya at di makakauwi? Nat is Eros' ex-lover. Ani ng utak ko. Para namang kinurot ang puso ko doon. Birthday party to ni Nat, diba? Birthday ko rin ngayon, diba? Ibig sabihin he chose Nat's birthday kaysa sa birthday ko? No, hindi dapat ako mag-iisip ng ganito. I am being toxic at ayoko maramdaman yon. He is here for a reason.
Muli kong ibinalik ang tingin ko kay Eros pero nawala siya. Nasaan siya? Mabilis kong nilingalinga ang tingin ko sa paligid para hanapin siya pero hindi ko nga mahanap. Posible kayang namamalikmata lamang ako? Aalis na sana ako na may humablot sa akin at tinakpan ang bibig ko na kinakabog ng dibdib ko. Kaya medyo pumalag ako. My young lady. Bulong ng may hawak sa akin kaya kumalma ko. This is Eros. Ramdam ko ang tripling lakas ng kabog ng dibdib ko. His scent, his body, his touch. Napakalapit ito sa akin. He's here. I'll let go of his hand, but don't make unnecessary noise. Bulong niya, kaya tumango ako. Tinanggal niya na yung kamay niya at saka ako nilagay sa likod niya. Kinuha niya ang baril niya at nilagyan ng silencer na kinakabog ng dibdib ko. Ano niya yon? Natalie and Sandra Henderson. Narinig kong pangalan ko kaya napasilip ako. May mga armadong 4 na lalaki na nakaitim. Hindi nila kami nakikita dahil nakatago kami ni Eros. Patayin niyo sila. Ani ng mga ito na kinahawak ko ng mahigpit kay Eros. Parang nawalan ng lakas sa mga paa ko sa narinig ko. Papatay nila ako at sinat? Bakit? Ano ang kasalanan ko sa kanila? Nag-umpisang kumabog sa takot ang dibdib ko. Damn! Bulong ni Eros bago hinawakan ng kamay ko at mabilis na tumingin sa akin. I am here. I won't let anyone hurt you. You're safe with me, baby. Bulong ito sa akin na kinapanatag ng loob ko. Walang papalpa kundi tayong papatay ni Queen. Sabi ng isa. Queen? May mga gusto na namang pumatay sa akin at pati kay Nad. Akala ko sinatamay pakana ng lahat ng to. Mukhang mali ako. Sila din kaya ang may pakana ng asido? Hindi pa nagsasalita ang lalaki nang nahuli namin noon kaya may posibilidad na may connection din ng Queen na iyon sa nangyaring asido. Pagbalik ko ng tingin sa mga lalaki, nakahiga na yung 3 at yung isa nakatutok ang baril kay Eros. Doon na ako kinabahan pero tong si Eros, kalmado lang. Mas sinigpitan pang hawak sa kamay ko na nanginginig na sa takot. Who ordered you to kill my wife? Nakakatakot ang tono ng tanong niya habang nakatutok din ang baril dito sa lalaki. Wala kang makukuhang sagot sa akin. Mukhang natatakot na yung lalaki. I was about to talk to him nang bumagsak na siya dahil binaril siya ni Eros. Eros! Parang nanlambot ako. I saw them died. Mabilis naman niyang tsalek ang mga tao bago bumaling ta sa akin na takot at nakatingin sa kanya. He killed them. I'm sorry you need to see that. Seryosong usal nito habang diretso ang tingin sa akin. Kasabay ng paglapit niya sa akin ay ang mga sigawan at mga putok ng baril na umalingaw.